So yun, good evening sa inyo mga kagaw. Tayo ibabiyahe pa uwi. Lord, gabayan nyo ako sa pag-uwi. Sana'y makauwi ng ligtas. Maraming salamat. In Jesus name, amen. So yun, samahan nyo akong bumiyahe tayo pa uwi. Ako yung nagugutom. Punta tayo sa takoyakihan siguro. Biyahe tayo saglit lang. Mabilis lang naman to eh. Yeah. Uy, ingat. Ingat. Sir. Yeah, coins. Ay. Thank you. Pala sa inyo mga kagaut. Babiyahe tayo ngayon pa uwi. Mabilisan lang. Pero syempre, huwag tayo magmadali. Testing lang natin tong bagong point of view. In-adjust ko kasi ng konti tong camera. Sana tama na yung angulo natin. And then syempre, dasal-dasal. Ingat tayo sa pag-uwi, pagpasok, araw-araw. Tuloy lang natin tong grind 2026 kahit marami tayong iniisip, diba? Positive lang 2026. Makakahon din tayo. So hindi ko ikakat tong video na to hanggang doon sa may bilihan ng takoyaki. Try natin yung continuous recording hanggang makauwi tayo ng bahay. Makauwi tayo ng bahay, tama. Makabili ng takoyaki. Testing lang natin. Tayo muna natin, malulobat eh. Yun, 60 seconds. 60 seconds. So time check is 10:20. Mabilis lang naman biyahe kahit di ka magmadali. "29 seconds." Nago na. So pag mga ganyan, kahit maluwag, huwag kayo magbibiting the red light, delikado. Go na. Bago talaga tong waiting shed dito, no? Last year wala pa yan eh. Buti naglagay na sila dyan, maliwanag na. Problema na lang yung mga jeep. Wala nang jeep kasi sa gabi. Yung mga 10 PM na out, talagang dito ka sasakay. Dito sa area na to. Or dun sa may Jollibee ba? Sa may fire station. So yan. Tawid-tawid lang. Kamusta kayo? Awa ng Diyos, January 13, wala na akong gout. Isang gamot na lang iinumin ko, tapos tigil na tayo sa gamot, tapos diet na lang, diet. Signal din pag may time. Huwag kayong mahihiyang mag-signal. Hindi nyo ikakabatings yun. Ba yung tama yun? Ano ba yung word nila ngayon? Nag-signal daw, bading. Hindi yun, di totoo yun. Safety nyo yun. Huwag nyong gawing walang bahala yung signal lights na yan.
Safety nyo yan, safety ng bawat driver yan. Check, side mirror, check. Signal ulit. Yan, tagtag dito ah. Yan, tap ulit. Yun, go na kaagad. Sana hindi tayo abutan ng traffic light. Yan. Tapos lagi kong paalala pag tayo ay nagmomotor, huwag kakalimutang magdasal kay Lord bago bumiyahe, bago start ang motor. Kaya no, pray before you start. Tapos pag nasa kalsada ka na, huwag magmamadali kasi meron tayong uuwian na nagmamahal sa atin, di ba? Eh magmamadali, makakarating din tayo. Takbong bisikleta lang kung tawagin. Pwede nga lang, dito na lang ako sa may bike lane eh. Makauwi lang tayo ng safe, walang akbirya. Yan, biyahe tayo, biyahe tayo. Yan, busina ka lang pag kailangan. Ano lang kayo, emergency. Diba? Signal ulit. Dali lang naman pindutin eh. Yun nga lang, di katulad ng four wheels na pag kumabig ka ng kaliwa, kumabig ka ng kanan, pag straight na yung manibela mo, babalik na. Mawawala na yung signal eh. Sa motor wala, manual talaga. Pala, pangalawang beses na nating kumuha ng vlog ngayon. Vlog ng biyahe-biyahe lang, kwento-kwento lang tayo. Yun, napa-Insta 360 tayo. Idol ko kasi si tawag dito, si Jeff Media. Sa Pasyo Klasiko pa yun. Klasiko, basta yun, yung grupo nila. Maganda yung mga content, lalo na si boss Jeff Media. Parehas kami ng camera na ginagamit, pero mukhang upgraded yung kanya, naka ultra wide lens. Yun, shoutout kay Bossing. Sana maging katulad ko yung mga content niya. I mean, maging katulad ko yung, tama, magaya ko yung, hindi naman magaya, inspirasyon lang content niya. Iba-ibang kwento naman tayo ng buhay, iba-ibang kwento tayo ng biyahe. Ako, hindi ako naglo-long ride. Ano lang ako, itong basyo na to ginagamit ko lang pamasok, pag-uwi, pambili ng gulay, pambili ng prutas, di ba? Masignal. Ito, mabait. Yan, hindi ko pa natatry ito pang long ride. Minsan, nagpa-ride kami ni Mrs. Tagaytay. Yan. Pero yung long ride na long talaga, wala. Antipolo, pinakamalayo siguro nito. Noong tawag dito. Nagpa-bless ng motor. Yun lang yung pinakamalayo na niya. Tapos puro Tagaytay. Yun, wala nang ibang natira. O yan, medyo mga nag-minor. So, huwag niyo ibibiting na red light. Pagtagko na yung mga yan. Kaya yun na silang mauna. Huwag kayo magmadali. Yan.
Kahapon nadaanan ko yung traffic light dito sa Susana, walang ilaw. Kanya-kanyang tawid, delikado yun. Sana ay ano, naka-on na siya ngayon. Ay, naku. Ba't po kayo dyan? Yan. Ay, wait lang po. Wait lang po. Yan, kung ano, kunyari, katulad niya, may nagbigay sa inyo sa kalsada. Ano ba naman yung kaway na ganun? Ay, thank you. Or tatangulin nyo yung ulo nyo na ganito. Maliit na gestures, maliit na bagay na gestures, pero alam nyo yun, nakaka-good vibes. As a motorist, nagdadrive din ako ng 4 wheels. Pag may nakita ako nag-thank you, yung nagpindot ng hazard, yung ganito. Yan. Tutuwa na ako kasi marunong sila mag-thank you. Diba? Nakakagana magbigay. Respeto lang talaga sa kalsada, di ba? Sa Japan nga, pag ano yung mga driver doon, pagka pinasigit mo or pinauna mo, di ba? Marunong sila gumamit ng ano, 3 pitik ng hazard. 3 pitik ng hazard na ganito, 1, 2, 3. Sabihin ng thank you. Sa atin dito, dami nating pwedeng signs or sabihin. Kahit di nyo na sabihin yung thank you na word. Signs lang, no? Nagpapasalamat kayo dahil ito, pinagbigyan nyo kami. Di naman malaking kawalan yun pag nag-thank you kayo sa kapwa nyo, di ba? Yun lang, wala tayong lulusutan dito. Nyaa, padaan po. Thank you very much. Ayan, may simbahan doon sa bandang unahan. Sign of the cross lang. Yan, pagka meron akong pagkakataon na, kunyari, nakahinto dito, tapos or mabagal ang takbo, may nadaan ng ano, may nadaan ng simbahan, yan, sign of the cross lang. Huwag makakalimutang magdasal. O, yan, no. Bilang ano yan, pasasalamat. Salamat dahil ligtas ang biyahe mo, walang aberya, walang kung ano man. Yan. Nainubo na ako ah. Traffic light na ba? Yun lang, wala pa rin traffic light, kanya-kanyang tawid pa rin tayo mga kagaw. Ingat-ingat lang, ayan oh. Oh, biglang hihinto ang jeep. Yahay! Fairness ha, malamig ha, malamig. Kahit yung pagpasok ko kaninang tanghali, malamig din eh. Tanghali yun pero hindi mo ramdam yung summer. Malamig. Pag tumatakbo kayo, mahangin. Ayan o, lipat tayo linya. Signal din, signal. Kailangan ko talagang mag-signal eh. O yun, may blue back, number 1. Ito pala yung ayaw ko sa pagdadrive ng motor, yung katulad nito, medyo slow down, di ba? Tapos marami kayo, tabi-tabi kayo. Tapos may humintong motor. Either magkakarambola kayo or babangga kayo dun sa jeep. Kaya ginagawa ko, binibilisan ko ng konti. Inuunahan ko na sila. Gusto ko kasi ako lang.
Ako lang ang nandito sa kalsada, ayaw ko may katabi, tingin ako ng tingin side mirror. Defensive driving. Kasi pag sinabi ko offensive driving, rarat-ratin natin to, di ba? Tama ba? Tama ba ako mga ka-vlog? Offensive driving, alert ka sa paligid mo. Hindi naman sa wala ka. Pag nag-overthink ako na wala akong tiwala sa ibang drivers, di ba? Pero safety. Kaya katulad niyan, jeep ko. Speed, kamote. Yung mga ganon, yun, kailangan din natin gamitin yung longhorn. Pasensya na kayo sa sa attitude na ganon. Ito kasi hindi po yung magyakat yun. Hindi naman sa nilalahat ko yung mga jeep. Hindi ko nilalahat ng mga jeepney driver. Karamihan sa kanila ganon. Wala silang pakialam kung meron nakabuntot sa likod nila. Wala silang pakialam. Basta meron silang makitang pasahero na nagpara, paparahin nila yun kahit mamatay ka. Hindi ko sila nilalahat pero karamihan ganon. Ayan, dasal muna tayo. Salamat Lord, nandito na ako sa simbahan number 2. Ayan, dito lang ako, 45 lang tapuan natin. Wala naman akong katabi, kaya hindi ko irarush. Pag may katabi, ayan, baka ako unahan kasi ayoko nang may katabi sa kalsada. Ganon din ba kayo pag nagda-drive sa motor? Sa sasakyan naman, pag naka 4 wheels, ayaw na ayaw kung may katabi sa S-Lex na 10-wheeler. May ginang ano, safety first. Uy, may checkpoint. May checkpoint. Paparahin ba ako ni sir? Hindi tayo paparahin sir. Kompleto tayo ng gears, mababait tayo. Okay, paliko na tayo sa bayan ng San Pedro. Ngayon, paano kaya tumawid dito? Walang traffic light. Kanya-kanyang tawid to. 2 araw ng ganun ng San Pedro at Susana. Bakit kaya patay ang ilaw? Bakit? Para sa safety ng motorista yun eh. Anyways, yun lang naman yung thoughts ko sa kalsada. Thoughts ko sa pagbiyahe, papasok, pauwi. Di bali nang mabagal, basta makauwi ng safe. Yan. Anong oras na? 10 minutes lang ata tayo bumiyahe. 10:20 kanina, di ba? Doon sa pagligo ko sa left, kaliwang side. Kaliwa sa Alabang. 10:20 yung time check natin kanina. Parang mahina na yung ilaw ko. Isang taon na higit na to eh. Mahina na yung MDL natin. Diba kahit mabagal yung tricycle, hindi ako mo-overtake. Wala lang. Relax driving lang tayo. Ay, may copy yan. Oh, angas. Bago to ah. Uso na talaga yung mga ganong copy yan. Yung may camping chair lang. Yung tamang camp lang sa gilid ng kalsada. Okay, nandito na tayo sa checkpoint number 3, simbahan. So, yan. I-end ko muna yung live ko. Bibili lang ako ng takoyaki. Paano may takoyaki pa? Ay, parang wala. Ayun, may takoyaki. Sir, may takoyaki pa? Ayun, thank you, thank you. So, ano muna tayo? Pahinga muna. Close ko muna itong ating video.
Stop over muna. Matilim din talaga sa loob. Stop recording. Good reviews yun, good reviews. Solid, solid. Nagutom talaga kasi ako eh. Hindi na ako nagkakanin mga ka-gout kasi nga iniwasan natin yung ano, yung gout attack na naman. So mukhang pwede naman yung takoyaki gawa ng ano, gawa ng QP naman yung mayo nya. Tapos medyo matamis yung susawan pero pwede na yun, acceptable. Basta ang mahalaga ay bawas tayo ng kain. Bali ang nakain ko lang ngayong araw ano ay ng tanghali, ginisang sayote na may carrots na may giniling, konti lang din yon, pritong itlog. Tapos dito sa office kanina dapat bibili ako nung parang shawarma wrap namin doon sa Lawson kaso walang stock. So nakapagbaon naman ako ng wheat bread. Ang palaman ay mayonnaise na may cheese. Hindi ko nga nasama sa video eh, gawa na gutom talaga tayo eh. Saan laki ng cheese nun? Parang tinatawag nga namin doon ano eh, cheese na may konting tinapay. Tapos ito yung around 5 PM naman ako kumain nun, yung tinapay na yon. Tapos pagdating dito out ko ng 10. Ayun, nagutom na naman ako. Eh, narecommend nung kapatid ko yan, yung takoyaki na yan, masarap naman daw. Sabi niya 65, 95 pa lang.
Okay na din, solid naman, 95. Cheese bomb naman yon, cheese bomb. May 65 doon pero standard lang. Ito cheese bomb, ano, all in na, may cheese na sa ibabaw, meron pang floss. Ano pa ba? Tapos may octopus sa loob, may cheese pa rin sa loob. 6 na piraso. Pwede na. Diba? Lamang dyan, kompleto na ulit. Tapos bukas na ulit tayo kakain. Alas 12 na. Fasting tayo, fasting. Sana ay magtuloy-tuloy na to. Ganito na walang kanin. Malaki talaga ipapayat natin. Kailangan natin magpapayat kasi yung uric natin, kailangan nating mapababa ang uric, yun ang goal. Nakalagay nga doon sa parang receipt ko, ano eh, low purine diet. Pag sinabing low purine diet, ayan, yung karne, yung mga beefs, yan, matataas sa purine yan. Yung mga red meat, yan. Yung sa kanin naman, kaya tinanggal ko na. Ako na nagpresenta, natanggalin yung kanin kasi sa tingin ko hindi lang purine yung ano eh. Hindi lang purine yung nagpapaano ng uric ko eh. Yung mga sugar yan, asukal, kanin, tinapay yan. Isa pang nag-cause ng gout ko yan sa tingin ko. Kung totoo naman, yun naman talaga. Kasi sabi nga, pag kumakain ka ng matatamis o uminom ka ng matatamis, nagiging insulin. Ako, nagkaroon ako ng insulin resistance. So ang nangyari, yung kidney natin, tama ba? Yung kidney natin magpo-produce ng more uric. Lahat naman tayo may uric eh. Yung sa akin lang, kataon na yun nga, mataas. Baga nangyari, nag-overproduction ng uric. Yun. Kasi borderline 3.5 to 8. 8.5 ang borderline ko nung una no October. Nung October 10. Tapos nung nag-gout attack ako last week Tuesday, 8 na lang, pero 8.5 yung borderline. So nandun pa din tayo sa pataas. Tapos yun nga, hindi na ako makalakad. Parang may mga microcardium yung ano ko eh, yung makapa ko eh. Pero awa ng Diyos, ngayon wala na. Meron pa rin tayo nararamdaman kaunti, pero hindi naman ganun kalala na. So nandito na tayo mga kagaw. Dito na tayo sa amin. So dito ko na lang tatapusin yung vlog. Maraming salamat. Sabi nga ng doktor, tubig-tubig lang yan. Bye bye.